Ang unang-unang ginawa kong painting, kung may tatanong mo, nasa apprentice ako sa isang science shop ba? PC Domingo. PC Domingo. O dyan sa Calle Bustos, sa Santa Cruz. Mga magawa ng letra. Sino magkano ang sweldo sa inyo doon? Piseta, isang araw. 5 mo lang, makakain ka ng tanglian, ha? Anong Hidalgo yun? Hidalgo, dyan sa Quiapo. Diyan ang eskwela nung araw. Walang bayad, pupunta ka ron. UP mismo, ang maestro doon, si Ramon Peralta, Fernando Morsolo. Yun ang nakikita ko ron, ha? At saka yung si tinatawag na si Enriquez, yun ang dekano nung araw doon, gaganyan-ganyan ng kamay, no? Pero lintig-tig ka. Ganyan yan, ha? Pero mahawak ng PC, gaganyan-ganyan. Pero pag ganun sa canvas, tama yung mata. Anong pangalan ng eskwelalang ito sa Hidalgo? Well, UP, School of Finance. Pero tawagin nila noon, Bellas Artes. Doon nyo kinuha yung degree ninyo na Fine Arts. Degree? Wala akong degree. Ang aking kung lang, yung diploma. Ano yung kaibahan na? Ang kibahan na, walang religion, hindi diploma. It was. Yung aking diploma, pero yung huli, yung certificate, pagkatapos naging degree na yung, Bachelor of Fine Arts. Pero alam mo kabutihan doon sa kabilang eskwela, yung unang-una. Tuturuan ko mag-drawing talaga. Intramuros ka? Hindi, Makabebe, Pampanga. Oh, boy. Makabebe, Pampanga, 1910. Pero 4 years lang ako. Dinala ako dito sa Intramuros ng tatay ko. Nanay ko. Tatay ko dyan nagtrabaho. Alam mo, tatay ko, 2 na anak niya, tamad pa eh. Anong trabaho? Ang tatay niya? Barbero. Barbero. Ang primary trabaho niya, takliyero sa sine. Yung kumuha ng ticket. Pagkatapos na, kung tawagin ni Kumpare Pascal, doon siya nag-aral ng pag-balbero. Nakatuto siya, pero magaling na balbero tatay ko. Ang mga kulang tatay ko, mga parakyan niya, mga gulat ka eh. Claro Recto. Wow. Jaime Hernandez, Elpidio Quirino, Scaler, Dr. Singhian, Puyat, lahat ng Puyat. Don Juan Mallorca. Ano kayo nag-aral ng elementary at high school niyo? Sa Intramuros. Tapos, sa UP ako, nag-aral. Sino ba naging teacher niyo sa UP? First year, si Teodoro Benventura. Sa Atik pala, no? Sa Baliti ko sa second year, si Pablo Morsolo. Sa third year, si Fernando Amorsolo. Sa fourth year, si Don Fabian de la Rosa. He was the director, wala pang dean. Mahusay magturo si Mr. Amorsolo, Fernando. Well, sa experience ko ngayon, walang magaling na magturo sa kanila. Si Pabling, mabuti-buti. Dahil base. Dito, agad-agad, tuturuan ka ng watercolor. Outside agad, di ka pa naman marunong mag-rendering kung anong watercolor eh. Doon hindi eh. Bago mag-watercolor, dibuo muna. Tapos mag-watercolor ka, doon sa muna sa litrato. Yung bulaklak palagi mo, kukopya mo sa watercolor. Yung dahon. Tapos punong isa. Punong dalawa. Tapos paper mero sa black and white muna. Pero dahil sa lamang ko ngayon paano ko tuturo, lalong-lalo na sa dibuo. Dahil galing din naman sa composition, sa kulay, no? Walang marunong magturo pinun. Dahil unang-una, nung ako maging pensionado sa ibang lugar, saka nung mag-alap sa ibang lugar, nakumpara ko eh. Nakukumpara niya. Alam mo sa École de Beaux-Arts sa Canada, no? Sa Montreal, bago ka makahipo ng pintura doon, siguro 3-4 taon ka na rin eh. Bago pa lang pintura. Panay na dibuo eh. Naku, yun naman dito sa Otis Art Institute sa LA, ang dibuo, ang galing magturo. Parang disiplina yan, ano? Okay, naku. Ang sistema mo, natututo ka ng sarili mong sistema. Kanya-kanyang sistema pala yung pagdibuho, kanya pala ganun, iba-iba eh. Pati proportion eh. Di ba si Jig Rivera, si Michelangelo, si El Greco, si Picasso, kanya-kanya. Si Pabling, iba ang proportion niya kay Nanding eh. Iba-iba. Sa palagay niya, mas mahusay pa magturo si Pabling Amorsolo kaysa kay Nanding. Sa akin, sa landscape natutunan ko lang kay Nanding isa eh. Hinawakan pa yung brush ko eh. Gantuhan niya yung kulay na tinatawag na intensity. Ganun yung kulay. Tapos ito niya, ganun sa dahon. Yan.
Yun lang, wala na. So, may sistema kung paano. Doon hindi ka tuturo ng sistema eh. Hawakan yung lapis mo. Tapos gagawa ng maliit dito. Hindi naman na-explica kung paano. Kukopihin nyo lang yung maliit. Ito ka titigil sa maliit, tsaka sa malaki ngayon, ginagahit ka nito munti. Pero yung malaking ginagawa mo, hindi ganun. Explica mo. Bakit ganito ang balikat? Bakit ganito ang katawan? Bakit ganito ang paa? Bakit ganyan? Skursado? Bakit ganito ang pagkuha ng skursado? At anong klaseng painting ginagawa nyo nung bata kayo? Ang unang-unang ginawa kong painting, kung may tatanong mo, nasa natarap ng apprentice ako sa isang science shop ba? PC Domingo. PC Domingo? O dyan sa Calle Bustos, sa Tapatos. Mga magawa ng letra. Pero may silang ginagawa mga tao doon. Yung baka na yung ulo. Ginawa ko sa karton. Ang ginamit ng mga pintura, yung mga dilata. Hindi kakain, napaspas naman ang kain ko. Dahil drawing, pinta namin sa likod, sa bodega. Yun ang unang painting ko doon, sa science shop. Magkano ang sweldo sa inyo doon? Piseta, isang araw. Piseta. Marami na bibili. 5-7 months lang, makakain ka ng tanglian, ha? Ganun ho. Ay! Totoo yan! Mula nung bata kayo, gusto niya na talaga ninyo magpinta. Oo eh. Hindi, talagang gusto ko magpinta. Sige ako puyat eh. Ito, igising ako umaga para mag-drawing lang. Lalo na kung araw ng Sabado, Biyernes, saka Linggo. Ang una kong drawing, mga hayop doon sa Central Moros, yung mga ipis. Ipis? Oo, saka yung mga alupihan, mga butiki. Dahil doon marami yan eh. Ano ba itsura ng Intramuros nung panahon yun? Ay! Natatanda ko yun. Paano nyo yun? Parang kung mapunta ka sa Madrid, sa kaya dyan sa Nicolas. Buo pa yata sa Nicolas, ano? Kalye Madrid doon, sa kalye Barcelona ro. Mga anong taon ho ito? Pero nung ipot ako doon, 1914 eh. Anong sabi ng magulang nyo sa pagpipinta nyo? Hindi kayo niloloko? Hindi naman, ang tatay ko eh, nung primero, medyo, siya, sabi niya, alam mo na, matatanda nung araw, no? Pero yung mga ginagupitan niya, nung bibigyan ng courage sa kanya, kagaya ni Recto. Oo, siyempre. Kagaya ni Jaime Hernandez. Kagaya nila Escaler. Yung sising yan. Magaling na subject dito nung araw yan. Sabi sa kanya, alam mo yan, maswerte ka. Meron mga anak na ganyan. Dahil pagkagaling ng eskwela, pagkikita ko yung drawing sa tatay ko sa Bulberie. Pagka niladlad ko, siyempre, kung sino man yung ginugupitan, makikita. At saka unang-una, ang tatay ko, kinuha doon mga gawa ko sa black and white. Sa Bulberie, nakaikot na ganun. Aba, he was proud of your painting. Later, that's the, Ano yung mga nakadrawing na yun? ay yung mga sedimentary ko. Ay hindi, yung mga Bucana, Webster. Saka yung babae may bulaklak dito. Sino mong Webster yun? Alam mo sa alas 4, o alas 3, hanggang alas 7, 3 oras, kapag wala akong magagawa ko eh, ganyan lang. Unti-unti, kanya yung nakabilot. Kanya, bago mayari yung drawing, ito yung Webster ng gumawa ng diksyonaryo. Pero siyempre, tsaka yung mga gawa ni Michelangelo. Ngayon, nung nasa sa first year, second year, gumawa na kami ng mga hubad na, mga lalaki, mga ganyan-ganyan. Yung nung may lagay dun sa elementary sa baba, yung aking gawa, I was lifted. Para ako nasarapan. Kala yung gawa mo, kinokopya na. Samantalang mga araw, nga doon nakikita ko, gawa ni Pabling, gawa ni Morsolo, tsaka gawa ni Tolentino. Nung estudyante kayo, impress ba kayo sa mga painting ni Amorsolo? Oo. Lalo na kay Pablo. Morsolo. Bakit Don masikat? Fabian de la Rosa. Bakit yung masikat ngayon si Fernando? Dahil nga doon sa popular siya eh. Pero si Don Fabian hindi eh. Pero kung titingin talaga ang painting, yung sasalayin mo ng gusto i-condense mo. Yung gawa ni Don Fabian, mas mabigat kaysa gawa ni Don Fernando Morsolo. Para sa akin Ano mga subject matter ni Fabian de la Rosa? Gaya ba yung mga landscape niya, palagay mo, yung Philippine landscape. Kaya yung mga nag-ihaw ng mais, nanggaling sa palengke, portraits, Mahusay Andre. genre painting ang ginagawa ni Don Fabian. Pero ang kanyang liwanag, hindi gaya ng liwanag dito si Nanding. Anong klase? Kay Nanding pinaman ng flashlight diba? At matapang, matigas. Kung pamilya ka sa trabaho ni Sorolla, alam mo kung dalawa ni Angkyo ko magkasama kami, punta kami sa Los Angeles County Museum. Malayong din yan, nakita niya isang painting ni Sorolla. Sabi niya, Morsolo yan. Sabi ko, hindi. Kanino yan? Sorolla, hindi. Morsolo, tingnan natin. Sabi ko. Nilapitan namin, Sorolla. Sorolla is a Spanish painter. Naka-scholarship kayo pagkatapos ng college ninyo? Oo. Ano kayo napadala? UNESCO, sa Canada, tapos yung French scholarship, tapos American leaders grant,
Ano ang museum sa Amerika ang dinalaw ninyo? Matatalos lahat eh. Mga ilang taon na ho kayo nun? Okay, Bata, ano? 41 na ata. Aba, hindi, 60 na ako, 50 anyos na ako. I din, 60 years. by that time, ano na ang style ninyo? Medyo set na. Almost set. Kasi di ba masabi set na? Hanggang ngayon, nagpapalit-palit yan eh. Walang set eh. Sino mo mga kilalang pinturang parang idol ninyo nung bata kayo? Well, locally, ang nagustuhan ko dito, si Don Fabian, Nanding, Pablo Amorsolo, si Fernando Amorsolo. Do you remember this painter, si Jorge Pineda? Ano masabi sa painting niya? Okay, Pilipino yan. Saka At underrated. saka, besides the point, tignan mo ang painting ni Pineda, hindi mo pagkakamali ang European eh. Yeah, oo. Nung bata ko kayo, sinong kinokopya ninyo? Ng mga European painters? Wala. Si Fernando Amorsolo, kinopya ko minsan. Yung kanyang yung may balintaw ko dito, yung basket, yung mangga, yung boseto lang ha. Pero pagkatapos sa ng huli, no, nung malaman ko mga impressionista, tsaka locally, ang talagang na-influence ako, si Carlos Francisco. Ano mas matanda sa inyo ni Boto? Matanda ko sa kanya ni isang taon. Tapos, bilibo kayo sa gawa niya. Ay, bilib ako sa lahat dyan. Pero sabi ko, ngayon, tatanong mo sa akin, sige, kanina ko talagang bilib. Kiwan luna. Wala na. Siyempre kung bata ka, kung saan ka maampas eh. Kung saan ka nahihilig, na ganun ka. Si Juan Luna, ang gusto ko. Miski yung pati pag-iisip. May ako nabasang sulat na sa Kastila, no? Inihulog sa Ingles. At ang may sinulat nito kay De La Serna. Sinabi niya doon na nung makita niya yung mga painting na Lumonet, na mga impressionista, sabi niya, ito talagang painting, hindi yung ginawa kong mga espulyarium kung ano-anong kalokohan. Ang sabi niya, yung kanyang espulyarium, sa palang mali na siya. What did you mean by mali na? Because you're doing a history, which is, how could you know history? Historical painting. Imagination mo lang. Pero ang historical, kinakailangan accurate ka.